Paano kung ang bangungot mo ay totoo? At kung bakit may isang misteryosong nilalang ang lumilitaw sa dilim? Sino siya? At bakit niya nakikita ang mga krimen bago pa man ito mangyari? Handa ka na bang malaman ang sagot? Alamin natin sa recap ng pelikulang. Nagsimula ang kwento noong 1993 sa Simeon Research Hospital, kung saan isang nakakakilabot na misteryo ang sumiklab. Dito, habang nagre-record si Dr. Florence Weaver ng video log tungkol sa nagngangalang Gabriel, natuklasan niyang mas lalo itong nagiging delikado at hindi matatag. Kasabay nito, isang babala ang dumating, nakawala nga si Gabriel na agad na nagwala, at bago pa man makapag-react ang mga doktor, ay inatake na niya ang mga staff. Sa isang nakakandadong silid na ganap ang madugong patayan. At nang makapasok si Dr. Weaver at ang kanyang mga kasamahan, tumambad sa kanila ang bangkay ng mga kawawang staff na biktima ni Gabriel. Ngunit sa kabila ng gulo, nagawa pa rin nilang dakpin si Gabriel. Pero nang tawagin ni Weaver ang pangalan ni Gabriel, isang nakakasindak na nilalang ang lumitaw, sumisigaw habang sabay na kumukurap ang mga ilaw. Gamit ang radyo, ang nilalang na ito ay kayang ipadala ang kanyang mga iniisip sa iba. At sa mga oras ding iyon, nasabi ni Dr. Weaver ang mga salitang, kailangan nang mawala ang salot. Sa kasalukuyan, si Madison Mitchell, isang buntis sa ika-4 na pagkakataon, na nakatira sa Seattle, kasama ang kanyang asawang si Derek, isang mapagmalupit na asawa na sinisisi parent si Madison sa pagkawala ng kanilang magiging anak. At sa isang matinding away, itinulak ni Derek si Madison ng malakas sa dingding, sumabog ang kanyang ulo, na nag-iwan ng butas sa dingding. Mabilis na nagsisi si Derek, pero nagkulong agad si Madison sa kanyang kwarto. Sa gabing iyon, habang natutulog si Madison, nakarinig si Derek ng kakaibang ingay sa sala. Dito, may isang madilim na anino ang tila nanonood ng TV, ngunit nang buksan niya ang ilaw, wala na ito. Dito nga, sinundan siya ng nilalang, hanggang sa bigla itong sumugod at tinapos ang buhay niya. Nang bumaba si Madison, tumambad sa kanya ang dugo ang bangkay ni Derek. At kasabay nito, ang itim na anino ay nagmamadaling lumalapit sa kanya. Tinangka niyang tumakas, pero dito ay nawalan siya ng malay. Matapos ang isang madugong gabi, dumating ang mga paramedics at pulis sa bahay ng mga Mitchell. Si Madison naman, nasugatan at tulala ay isinugod rin sa ospital. Kung saan, nakabantay ang kapatid niyang si Sydney, na may masamang balita sa kanya, sinabi niya na patay na si Derek at higit pa riyan. Nawala na naman ang kanyang ipinagbubuntis. Sa gitna ng sakit at pagdadalamhati, binisita siya ni Detective Kiko Esho, at dito nalaman nilang, matagal na palang sinasaktan ni Derek si Madison, pero hindi ito alam ni Sydney. Dahil sa matinding pang-abuso sa kanya, pinaghihinalaan ni Detective Regina Moss na si Madison mismo ang pumatay sa kanyang asawa. 2 linggo ang lumipas, bumalik si Madison sa bahay, pilit kinakalimutan ang trahedyang nangyari. Pero, tila nakakaramdam siya at nakakakita ng kakaibang anino sa labas ng kanyang bintana. Nang dumalaw si Sydney, isang revelasyon ang inilahad ni Madison. Sinabi niya na hindi sila tunay na magkapatid dahil inampun lang si Madison noong 9 na taong gulang pa lang siya. Samantala, sa isang underground exhibit, isang babaeng tour guide ang biglang nakaramdam na hindi siya nag-iisa. Dito nga, isang misteryosong nilalang ang sumalakay sa kanya at dinala siya sa isang madilim na atep at doon itinali at ikinulong. Samantala, sa kanyang bahay, si Dr. Weaver ay nakakaramdam ng kakaibang presensya sa kanyang bahay. Kasabay nito, nang maglalaban naman si Madison, nakita niya ang imahe ni Dr. Weaver sa loob ng kanyang bahay, lumitaw din ang isang malabong imahe ng isang nilalang, at kasabay nito, isang kumakalat na boses ang nagsalita ng Sa ngayon si Weaver, takot na napagtanto niyang ang boses na ito ay boses ni Gabriel. Wala siyang nagawa nang kunin ni Gabriel ang matulis na trophy at walang awa siyang pinukpok nito. Pagkatapos pa nito,
ginamit pa niya ang matulis na bahagi ng tropeo para buuin ang isang espada. Hindi nagtagal, dumating sina Shaw at Moss, at nakita at kinuha ang litrato ng isang babaeng nagngangalang Emily May, at mga records nito bilang ebidensya. Sa kabilang dako, dumating si Gabriel kay Dr. Victor Fields, isang matandang kasamahan ni Dr. Weaver. Nang matutulog na ito, hindi niya napansin ang presensya ng halimaw na may hawak na espada. At sa isang iglap, sinaksak nga siya ng paulit-ulit sa mukha at leeg. Ang lahat ng ito, nasaksihan mismo ni Madison, pero hindi niya maintindihan kung papaanong nangyayari ito. Dito nga ay nagdesisyon siyang humingi ng tulong kina Shaw at Moss, at sinabi ang kanyang mga nakita, at pinuntahan nga nila ang isang gusali kung saan natagpuan nga nila ang bangkay ni Fields. Sa istasyon ng pulis, inilalarawan ni Madison ang kanyang nakikitang nilalang, pero ang nagiging imahe sa isip niya ay hindi isang ordinaryong tao, kundi isang nakapangingilabot na halimaw. At bago pa man niya tuluyang malaman kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito, tumunog ang telepono niya, at isang boses mula sa kabilang linya ang bumubulong na siya si Gabriel, at sinabing si Madison ay si Emily May. Pero sino nga ba si Emily? At ano ang koneksyon niya kay Gabriel? Dito nga, tinawag ni Madison si Gabriel sa pangalan nito, ibig sabihin, kilala niya nga si Gabriel. Kasama si Sydney, bumisita sila sa kanilang ina, si Jean, na tila kinilabutan ng marinig ang pangalan ni Gabriel. Pagpasok sa loob, may inilabas siyang lumang videotape, mga alaala ito ni Madison noong bata pa siya, na parang may kausap na hindi nakikita. Sa isang gabi ng Pasko, nasa telepono siya, na tila nagmamakaawa kay Gabriel na huwag patayin si baby Sydney. Samantala, si Shaw naman ay mas lalong nagsasaliksik tungkol sa nakaraan ni Weaver, at natuklasan niyang may isa pang doktor ang natitira, si Dr. John Gregory, na may kinalaman sa kaso ni Gabriel. Pero dito nga ay huli na ang lahat. Si Madison ay biglang nasa bahay ni Gregory, si Gabriel naman ay nakapasok na sa bahay niya, at sa oras na makarating nga si Shaw, bumungad sa kanya ang dugo ang bangkay ni Gregory sa bathtub. Sa isang nakakatakot na sandali, si Madison ay muling nakikita ang pangyayari sa kanyang harapan at nakitang pumasok si Shaw. Pinilit niyang balaan ito, ngunit, biglang lumitaw si Gabriel at muntik nang mapatay ni Gabriel si Shaw, pero binaril niya ito. Ngunit, patuloy na tumakas si Gabriel sa fire escape, sinundan naman ito ni Shaw hanggang sa isang madilim na eskinita. Pero kahit anong habol niya, ay nakakawala pa rin ang halimaw. Pagkatapos nito, determinado sina Shaw at Moss na malaman ang koneksyon ni Madison kay Gabriel. Sa tulong ng isang hypnotherapist, binalikan nila ang nakaraan at alaala ni Madison. Dito nga natuklasan nila na si Madison na noon ay si Emily May ay isang pasyente ng team ni Dr. Weaver. Dati pala, si Gabriel ay laging pinapagawa ng masasamang gawain si Madison, na laging nasisisi at napaparusahan. Isang beses, muntik pa niyang ipapatay kay Madison ang kanyang mga magulang gamit ang kutsilyo. Pagkatapos nito, dahil sa matinding emosyon, nagkaroon ng panic attack si Madison. Pero di rin ito nagtagal. Samantala, ang babaeng nakatali sa atap ay nakawala, pero nang maglakad siya ay bumagsak siya sa sala ni Madison. Di nagtagal, dumating ang mga paramedics at dinala ang babae sa hospital. Pagkatapos nito, hinuli naman nila si Madison at pinaratangan na siya ang kumidnap sa babae sa atep. Pero nagalit si Madison sa akusasyon, at biglang sumabog ang mga ilaw, pero bago pa sila makareact, tumunog ang telepono ni Shaw. At dito, isang nakakatindig balahibong boses mula sa kabilang linya ang tinatakot sila, at ito nga ay si Gabriel. Samantala, si Sydney, na naghanap ng sagot, ay pumunta sa Simeon Hospital na isang lumang gusali na ngayon ay abandonado na. Dito, nakahanap siya ng mga lumang tape tungkol kay Emily May. Pag-uwi sa kanilang bahay, pinanood niya ito kasama ang kanyang ina na si Jean, at natulala nga sila sa revelasyon na si Madison ay anak ni Serena May, na noong 15 taong gulang pa lamang ay pinilit na ipamigay ang kanyang mga anak sa ospital dahil ang mga bata ay bunga ng panggagahasa sa kanya. Pero, sino talaga si Gabriel? At paano siya konektado kay Madison?
Matagal nang nakakulong sa isip ni Madison ang katotohanan na si Gabriel ay hindi lang isang boses sa kanyang ulo. Siya ay isang parasite twin na dating nakakabit sa likod ng kanyang ulo, isang buhay na tumor, na hindi lahat naalis sa katawan ni Madison ng mga doktor, dahil natatakot silang baka mamatay si Madison. Kaya iniwan na lamang nila ang ibang bahagi ni Gabriel sa kanyang utak, at doon siya nanahimik ng ilang taon at naghihintay ng tamang oras para bumalik. Ngunit nang ihampas ni Derek ang ulo ni Madison sa dingding, ay nagising si Gabriel. Lahat ng nakita ni Madison ay hindi isang ilusyon kundi ginawa ni Gabriel ang mga pagpatay gamit ang katawan ni Madison, habang siya ay walang malay, at inaakala na siya ay nasa bahay lamang na nagre-resulta ng pagdurugo ng kanyang ulo, tuwing siya ay magigising. Samantala, nalaman ni Sean na ang babaeng bihag sa atap ay si Serena May, ang tunay na ina ni Madison. Samantala, si Madison naman ay nakakulong sa selda kasama ang mga bilanggo. Sa gitna ng pananakot at pananakit nila kay Madison, nagising si Gabriel, at ibinunyag ang kanyang nakakakilabot na mukha mula sa likod ng ulo ni Madison. At walang awa niyang pinatay ang mga preso, na parang walang makakapigil sa kanya. Sinugod niya ang istasyon ng pulis, itinumba ang mga bantay, na kahit si Moss ay hindi nakaligtas. Pagkatapos ng kanyang rampage, kinuha niya ang kanyang sandata at tumakas. Samantala, si Sydney naman ay kinontak si Moss at sinabing target ni Gabriel si Serena. At pagdating nila sa ospital, naramdaman ni Sydney at Shaw ang paparating na bangis ni Gabriel. Dito nga ay kinontrol niya ang mga ilaw. Pinatay ang isang gwardya gamit ang kanyang pacemaker. Pagdating ni Gabriel sa kwarto ni Serena, agad niyang pinatamaan ng kanyang sandata si Shaw at pinuntirya si Serena. Sinubukan siyang pigilan ni Sydney, pero hinagis ni Gabriel ang kama sa kanya. At sa mga huling sandali, sinabi ni Sydney ang katotohanan kay Madison na si Gabriel ang tunay na dahilan kung bakit siya nakunan, at nawala ang kanyang magiging supling. At ginamit din ni Gabriel ang mga sanggol bilang pagkain para lumakas muli. At bago pa man matapos ang kanyang sinabi, binaril siya ni Gabriel at tuluyang namatay nga si Sydney. Si Serena naman, umiiyak, nagmamakaawa kay Gabriel at humihingi ng kapatawaran. Pero di natinag si Gabriel at sinabing kasalanan ni Serena kung bakit siya naging halimaw. Kasabay nito, biglang umalingaw-ngaw ang boses ni Madison, siya na ngayon ang may kontrol sa katawan. Ginamit niya ang kakayahan ni Gabriel na gumawa ng ilusyon at kumontrol ng isip, at nilinlang at pinakita kay Gabriel ang isang ilusyon na napatay ni Gabriel si Sydney at ang kanyang ina. Dito, gumawa si Madison sa kanyang isip ng isang kulungan, kung saan kinulong niya ang kamalayan ni Gabriel, upang tuluyan na itong maglaho at di makagawa ng masama. Kung saan dito rin ay nabawi niya ang lahat ng kontrol sa kanyang katawan. Pagkatapos nito, nilapitan niya si Sydney, tinulungan siyang makabangon at niyakap siya ng mahigpit, at sinabing, ikaw pa rin ang tunay kong kapatid, at doon nagtatapos ang pelikula. Mag-subscribe sa ating channel, at kung nagustuhan mo ang recap ng pelikulang ito, ay sigurado akong magugustuhan mo ang sumusunod na mga video.